Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pinapatawag po ng House Strike Committee etong mga vloggers at content creators sa kanilang ipinapasabpina para sa pagpapatuloy ng pandinig ukol sa fake news at disinformation. O bukas po yan mga kababayan, at ito pong nandito ang mga listahan ng mga vloggers. Wala po ako dito kasi hindi naman po ako fake news eh. Pinapatawag lang po dito yung mga nagkakalat ng fake news mga kababayan. Kaya wala po ako rito. Siyempre, alam mo naman tayo, bago tayo mag-share ng balita, bago tayo magkomento, sinisigurado muna natin na hindi ito galing kay Marites o kaya kay Marisol. Kaya medyo maingat po tayo kasi hindi naman po talaga maganda ang tayo po yung nagpapakalat ng fake news. Naku, nakakasira po ng kredibilidad kapag ang lagi mo na lang content para kumita ka lang, magkakalat ka ng fake news. Sira ulo ka pala eh. Anong klase yun? Kahit fake news, i-content mo para kumita ka lang. Hindi po tayo ganon. Kaya kung mapapansin ninyo mga kababayan, ang mga nandito lang karamihan ay yung mga DDS vloggers. Kasi sila po yung kadalasang napagbibintangan nagkakalat ng fake news. Hindi naman sila dito eh. Ewan ko bakit nagagalit yung mga fans na itong mga to. Hindi naman sila ipapakulong. Gagawin lang silang resource person. May mga tanong itong tri-committee, dyan po sa House of Representatives, at sasagutin lang naman nila. Kaya lang naman nagkakaroon ng minsan sagutan o nagiging mainit ang diskusyon. Kasi meron po ditong sa mga vloggers nila, marami po dito sa mga vloggers na to, ang namimersonal at nagkakalat ng fake news laban sa mga miyembro ng TRICOM. At kapag tinanong naman sila sa personal, hindi naman nila masagot. Diba? Mahirap kasi yung pinagbibintangan mo yung isang tao, wala ka namang hawak na ebidensya, wala ka namang resibo. Kaya napakahirap ng puro ka dakdak, puro ka daldal, puro ka bintang, puro ka akusasyon. Yan naman pala, wala kang hawak na na ebidensya. Lang pala, narinig mo lang. O kwinento lang sa'yo. So, mahirap yon. Kaya medyo sila nasasabon dyan sa TRICOM. Kagaya nito ni Jonathan Morales, isa pa to. Naimbitahan to dati sa mga Senate hearings eh. Pero wala palpak eh. Pero mo, nagkakalat siya ng mga kwento-kwento. Galing daw sa kanyang informant. Hindi naman niya ipiniresinta yung informant. Wala naman pala informant. So, lahat ng sinabi niya galing sa informant, pero yung informant hindi naman humarap. So, ibig sabihin, paano mo mapapatunayan na totoo yung sinasabi mo? Kaya ito si Jonathan Morales, kapag umattend dito bukas, iyak to, sigurado. Iyak yan. At makulong ka na naman, makontempt ka na naman ni Mr. Contempt Paduano. So yan mga kababayan, at kasama rin dito, napansin ko, kasama rito ang mga banateros sa pangunan ni Banatbay. Yan, kasama rito. At pati si Maharlika. Si Maharlika, hindi atin, nasa Amerika to eh. Malakas ang loob nito maggaganyan, magdadakdak. Kasi nandun sa Amerika. At pinagmamalaki niya na siya isang US citizen. So, magreklamo raw siya sa Amerika dahil pinagbabantaan daw siya ng mga taga dito sa Pilipinas. US citizen siya. So, kupal din. Kupal din niya si Maharlika eh. So, yan yung mga pangalan na naiimbitahan. Ang tanong a-attend ba itong mga to? Matitigas ang ulo na ito. So, sa tingin ko, malabong pumunta itong mga ito. Kasi yung huling punta nila, sila Crisette Chu, MJ Kiambao, nag-iyakan po eh. Iyakan sila eh. Talagang pinaiyak sila nung mga congressman. Paano ba naman? Ang dami nilang pinagsusulat, wala naman pala sila ebidensya. Fake news naman pala. O di, sabon na sabon sila. Hindi lang sinabon, binanlawan pa.
Takot sila mga contempt eh. So, yan mga kababayan, yung mga abangan natin bukas. Panoorin natin dyan po sa House of Representatives. At ito, mga kababayan, dito naman po sa lungsod ng Maynila. And by the way, shoutout po sa Cunanan family. Nakilala po natin sila dyan sa Cavite. Dyan po sa Dasmariñas. At salamat po sa inyong pamilya sa suporta po dito sa Batang Maynila to. Okay, so ito. Ito pong si Manila Mayor Hanny Lacuna ay nakakuha po ng suporta dito po kay Atty. Buko de la Cruz. Ayan mga kababayan. Si Atty. Buko de la Cruz ang abogado ng Tito Vic and Joey. So ibig sabihin na ito, ako po yung nananawagan sa mga Dabarkads. Tingnan nyo, sinusuportahan ni Buko de la Cruz si Manila Mayor Hanny Lacuna. Diyan po sa lungsod ng Maynila. So inaasahan ko na nawa po tayong lahat po na Dabarkads mga kababayan ay sumuporta po kay Mayor Hanny Lacuna at kay Vice Mayor Yul Serbo, pati na po sa buong ticket ng Asenso Manileño. Ayan mga kababayan. At meron din pala, merong teka tingnan ko nga, meron siyang party list. Ito, nominee, si Atty. De la Cruz. Si Buko de la Cruz. Nominee po siya ng Bagong Minero Party List. Ayan, kung wala pa kayong mga party list, ayan, Bagong Minero Party List. Ang nominee po dyan ay si Atty. Buko de la Cruz na sumusuporta po kay Mayor Hanny Lacuna dyan po sa lungsod ng Maynila. So, sa Maynila po, Hanny Lacuna tayo. Wag po tayo pumili ng mga kalaban nila. Kasi ito katulad na ito, Ito. Ayan, Etong isang tumatakbong konsehal dyan po sa lungsod ng Maynila, si Mocha Uson. Kasi marami pong nababastusan dun sa jingle ni Mocha Uson. Diba yung cookie ni Mocha, ang sarap-sarap. Cookie ni Mocha, ang sarap-sarap. Tingnan niyo mga kababayan. Yung sa rally nila, may mga bata. Namimigay siya ng cookie. Natikman mo na ba yung cookie ni Mocha? Sarap-sarap yan. Tapos, takat sayo-sayo po. Parang Alam mo naman kasi ito dati nga entertainer to si Mocha Uson. Maraming nagsasabi na bastos daw itong jingle ni Mocha Uson. Pagamat maganda yung history yung kwento nung cookie ni Mocha. Pero ang dating kasi ang dating po talaga kasi pag sinabing cookie, natikman mo na ba yung cookie ni Mocha? Ang sarap-sarap. So parang, ewan ko, masama lang isip ko. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Pero ganun yung ganun yung pumapasok sa isip ng tao. Ganito lang naman yan. Wala tayong naririnig kay Mocha Uson na plataforma. Pag-arap siya dyan sa stage, sayaw-sayaw lang, cookie ni Mocha, ang sarap-sarap. Cookie ni Mocha, ang sarap-sarap. Wala ba kami maririnig sa iyo na plataforma mo kung anong gusto mong gawin para sa lungsod ng Maynila? Sabi nga ni Congresswoman Geraldine Roman, Mocha, yung ating mga kababayan gutom. Hindi gutom sa cookies o sa cookie mo. Hindi gutom sa cookie mo. Diyan sa masarap na cookie mo. hindi yan makakapagbigay ng ginhawa sa ating mga kababayan niya sa Maynila. Tayo magagandang tugtugan mo. Hindi yan. Yung cookie mo na yan. Hindi yan makakatulong. Cookie nang yan. Ayan mga kababayan, ang kailangan daw ay solusyon. Ang kailangan daw ng mga Manileño ay trabaho, decent healthcare, at yung magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. Ayan Mocha, yung kailangan ng Manileño, ayan ang ibigay natin sa kanila. Hindi yung cookie mo. Hindi yung cookie mo. Kahit masabihin mong sarap-sarap yan, hindi yan makakaano yung cookie mo.
Hindi naman yan makakatulong eh. Cookie mo eh. Malaki ba yung cookie mo? Maliit lang yung cookie na ito eh. Nakita ko yung So yan, binanatan siya ni Congresswoman Geraldine Roman. Hindi yan ang kailangan ng tao. Hindi ang cookie mo ang kailangan ng tao. Kahit masarap pa yan, hindi yan ang kailangan ng tao. Kailangan ng tao ay yung, yan, mga solusyon sa problema, trabaho, at kung ano-ano pa. Yung pinaka-importante ay yung makapagbigay ng magandang kinabukasan sa kanilang mga anak. Moka, hindi namin kailangan yung cookie mo. Susunod naman, baka pwede naman, plataforma naman ang isagaw mo dyan sa inyong rally. Hindi yung puro sasayaw-sayaw ka, alog-alog yung ano mo, tapos cookie ni Moka. Ang sarap-sarap, hindi ganun. Gusto namin marinig, plataforma naman. Ano ba naman itong mga kandidato mo, Yorme? Ayusin mo naman. Ito pa, malala rin to, mga kababae, sa pangkandidato niya sa pagkakonsihal. Malala rin. Ano ba ito mga kandidato ni Yorme? Talaga naman. Pakinggan ninyo, itong isa pang kandidato ni Yorme sa pagkakonsihal. Si Nieto, si Apple Nieto. Ay! Itigil ba? Masakit sa tenga, oy! Ay! Ano ba to? Ay, Yorme, pigilan mo nga to. Tinatawa. Ay, ayaw talaga tumigil. Visit. Hindi pala consultant na takbo nito, congresswoman. Pero yun, pag nagkaroon kayo ng congresswoman na ganito dyan sa Maynila, ano mangyayari sa inyo dyan? Parang si Mocha lang, walang plataforma. Cookie ni Mocha, ang sarap-sarap. Kasi ito naman, kanta lang kanta, wala naman sa tono. Congresswoman pala tinatakbo nito. Ano ba naman yan? Ano ba naman, Yorme? Wala ka ba makakuha mga ibang kandidato? Puro sablay. Ay, talaga tumigil. Tingnan niya, pakinggan niya. Tuwan-tuwa naman mga loko. Ano ba yun? Walang yan. Tuwan-tuwa siya sa ginagawa niya eh. Songbird daw ng Distrito 3. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan, Yorme, mga kandidato mo? Wala ka na ba iba mapili? Ayan, mga kababayan, yung kalaban nila Mayor Rani Lacuna. Para mga siraulo lang, oh. Tapos, isa rin to. Cookie ni Mocha, ang sarap-sarap. So, kaya kaya hindi sila na-endorse ng iba eh. In-endorse lang sila nung PDP, nung padapa. Pero hindi katulad ni Atty. Buko de la Cruz, isang premiadong mga abogado ng Damar Cards, TBJ, mas gusto nilang ay mas pinili nilang suportahan si Mayor Rani Lacuna. Dito po tayo kay Mayor Rani Lacuna, tapat at totoo, mga kababayan Hindi po doon sa kanta-kanta, walang tono. At doon sa cookie ni Mocha na hindi naman tayo mabubusog, late-late nun eh. Baka maasim-asim pa eh. Maasim-asim pa eh. So yun mga kababayan yung ating update. Abangan natin bukas ang pagharap na itong mga nandito mga pangalan dyan po sa House of Representatives sa Tri Committee ukol sa pandinig sa fake news. Sa mga nagtatanong bakit wala po kami, simple lang po ang sagot. Hindi po kasi kami fake news. Yung mga fake news lang po pinapatawag dyan. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toyd Sebo pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.